Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang. Kunin mo yung range niya. Sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. so, So 20 40. plus 60 divided by 2, yun ang range mo. Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tig 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4 B, opo. So, sa isang, no, so, sandali 60 times, Mas magaling sa'yo sa math si Senator Raimi kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times, ganito na lang po, 60 na maleta sa, 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. 2,400. Then, 33 months po lahat yan. From September 2022 hanggang sa huminto sila. 20 na maleta times 3 sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po kasi 4 weeks. So 240 po na maleta sa isang buwan times 33 months po yan. Then palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag. Meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yon, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan, Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron? ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. No? Ang pinag-uusapan lang po natin, congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage. No? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Ang sabi nga niya, itong i-deliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po,
Yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature. Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters, at ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay? Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor. Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaring ipagkaloob sa pagdinig para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawaing ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito. Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi kasi maraming alegasyon na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan. At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal ay isa pong mabuting katibayan na yung pagdi-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ng bawat pagdi-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery. Apo. Meron pong na-store sila na mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which is which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo. We'll take note of that, Attorney Baligod. Pwede na yung pictures, no, ng Ilocos. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual, ay malaya po ninyong may pagkakaloob para sa ganun pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinabmit sa ating komite. Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and every evidence that they have in their possession at isasubmit po namin yan sa inyo. Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am.
Hapon- Hapon na. hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko po alam kung kanino niya po. Ano. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Eto yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Ano. Okay. So, pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simpleng nagulantang kayo na nagsasabi, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na ite-testify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga... Ang totoo po yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa, alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balik-baligtarin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila.
Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Paano ka ako nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun ang nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang... gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang credibility udyok talaga sa amin dito kung bakit kami nandito ngayon even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito. Ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas?